Trending na ngayon sa social media ang isang bride-to-be sa Quezon City na bibili lang sana ng sapatos. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Pero tila may foul play umano na nagaganap sa mga bagong hawak na CCTV footage ng pulisya para makatulong sa pagtuntun sa isang babaeng ikakasal na sana nitong linggo. Pero misteryosong nawawala. Nitong December 14 dapat ang kasal ni na Mark R.G. Reyes at fiancé na si Shera D1. Pero ang tanging hawak lamang umano ni Mark ang inarkilang bestidang pangkasal ni Shera na Miyerkules pang nawawala. Nag-message siya sa akin agad na pupunta siya ng FCM to buy bridal shoes po. Sabi niya sa akin, doon na lang daw siya bibili para makamura daw po. Then around 1:18 PM po, nag-message na siya sa akin na iiwan daw niya yung cellphone niya, pupunta na siya ng FCM. I-charge niya lang po sandali. Na-trace naman nila ang dinaanan ni Shera. Nahagip siya ng CCTV sa labas ng bahay nila nang lumabas si Shera at isang kuha mula sa barangay papunta sa sakayan. Wala po kaming away, especially during that day. Ayoko naman po sanang isipin, sir, na may nanguha sa kanya o ano. Kasi di naman po kami, sir, na yung pamilya na may pera. Nakikipag-ugnayan na si Mark at pamilya niya sa QCPD Station Women and Children's Concern Section sa pag-iimbestiga. May nakitang isa pang CCTV ang QCPD. Kuha umano ito noong Sabado ng umaga sa Commonwealth Avenue. Makikita dito ang isang babae na sasakay sa bus. Ayon sa QCPD, posibleng ito umano ang nawawalang bride-to-be. Itinurn over na rin ang cellphone ni Shera sa pulisya. Palaisipan daw kung bakit iniwan ang cellphone ni Shera. Sumakay siya ng isang bus. Kaya po ngayong araw hinahanap po yun. At binigyan po natin ng different tasking ang mga follow-up natin. Ang explanation po nung partner niya, 2 beses na yata na misplace yung cellphone at kaya iniwan. Mag-a-apply po tayo ng cyber warrant dito sa mga numbers ni Miss Shira at para po makita natin kung sino ang huling kausap niya. Hawak na rin umano ng pulisya ang laptop ng biktima na maaaring makatulong sa investigasyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ipinatawag na ng Special Investigating Team ng pulisya si Mark, ang kapatid ng nawawalang bride-to-be at ang best friend nito at iba pang personalidad. Itinuturing na ring persons of interest ang fiancé ng nawawalang bride-to-be dahil sa mga natuklasan ito ng pulisya. Narito ang buong detalye. Panuurin. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Magandang umaga sa iyo, Mark R.J. Reyes. Ito po yung fiancé ng nawawalang si Shera. Shera. Oo, magandang umaga sa iyo, Mark. Good morning. Hello po. Good morning po. Opo, si Alvin ito, Mark. O, si Alvin ito, kasama ko si Doris, ano? Opo. Mga ngamusta lang kami. I know this is a difficult time for you and of course the family. Meron bang development? Meron bang update sa pagkawala ng fiancé mo? As of now po, nawawala pa rin po si Shera. Pero I think bumuo na po yung ating PNP ng special team para tutukan po yung case po ni Shera po. So walang update since yesterday, walang bago tungkol sa pagkakahanap o paghahanap kay Shera. Opo. Pinagpapatuloy po rin po ng ating kapulisan po yung mga investigation po nila, especially yung sa CCTV backtracking. Oo. Pero as of now po, yung no traces pa rin po kung ano po yung last na parang last team niya po sa mga CCTVs natin, yun pa rin po yung meron po kami. Walang paramdam. Oo, walang paramdam. Walang lead. Kung halimbawa, kinidnap man yan, wag naman sana. Wag naman. Walang paramdam na humingi ng ransom o sa kanya mismo walang paalam na sabi niya, Mark, ayoko na sa'yo, alis na lang ako, maglalayas na. Walang ganun. Oo, sandali lang, bigyan nyo lang ako ng pagkakataon na mapag-isa. Walang ganyan? Opo, ma'am. Wala po, ma'am. Walang kahit anong messages po. Most of na nare-receive po namin ng mga messages, mga ganyan po, yung mga pranking us po, yung mga trip lang, tatawag ng tapos ibigla kang papatayan. Puro ganun po yung nare-receive namin. Pero
ano naman po, masaya rin naman kami at the same time kasi mas marami rin naman yung nare-receive naming support from our concerned citizens. So, nagtatry din po sila na mapagbigay ka ng kahit anong informasyon. Tama. So, yun po. So Mark, pakikwento mo lang sa amin, ano ba ang nangyari bago umalis ang bahay, di ba? Bibili lang Opo. daw ng bridal Sapatos. shoes. Oo, bridal shoes. Opo. Ano nangyari Yes bago yung nangyari, bago yung umalis siya ng bahay? Magkasama ba kayo o nandoon siya sa pamilya niya? Balik kasi po, Doris, magkasama na po kami sa bahay. Nung Okay. po, opo, nung time po na yun, nasa office naman po ako, nasa bahay siya. Dumating nga po yung yung kanyang bridal gown. So, medyo masaya po siya nung in-inform niya po agad ako. Pero at the same time, ang sabi niya nga po, if pwede nga, nagpaalam na rin po siya sa akin na bibili na nga din daw po siya ng bridal shoes para kinabukasan, kumbaga yung mga accessories ko na lang po yung mga kukumpletohin. So, since malapit naman po yung mall sa amin, pinayagan ko naman po. Tapos noon, ni text wala na mula sa kanya. Bali, opo, yung last na message na lang po sa kanya po is nung aalis na po siya na na nga po siya, then yun nga po yung sabi niya iiwan niya muna nga po yung cellphone niya dahil nag-charge nga daw po. Hindi, so anong teorya nyo, Mark? Kasi weird Sa totoo lang, weird. Sabi mo kay Napaka-weird. Lord Peculiar. Oo. Parang hindi mangyayari sa iyo, parang hindi mo isiping mangyayari Parang sa iyo. ang hirap ipaliwanag paano Anong nangyari. teorya nyo? Anong nangyari? Kami pong pamilya, Sir Alvin in Doris, wala po talaga kaming idea kasi wala po talagang any unusual na parang activities na tinikilo siya. So, parang alam niyo po yan kasi syempre po magsasampung taon na po kami magkasama. Parang yung wala yung parang kakaiba. Yung normal na normal na araw lang po ba? Yung normal na kulitan na mag-boyfriend, girlfriend, normal na usapan. Tapos, yun nga po, biglang, tapos nagkakataon po na, alam niyo po yun, pag may nakita ng CCTV, may biglang malaking poste na hindi na siya nahagip, mga ganun po. Oo. Parang, sobrang weird po talaga. Kaya nga oo. Ano nga yung teorya nyo? Anong pumapasok sa isip nyo na posibleng nangyari? Actually, wala po talaga, sir. Kaya nga po, yun po yung parang parang yun po yung hinahanap namin hinahanapan namin ng clue kung ano po ba talaga yung nangyari. Kasi Tama. wala po talaga kaming maisip eh. Wala din naman po siyang, yung wala pa po ng first day po na nawawala siya. Minonitor na rin po talaga namin yung mga messages niya, yung mga bank transactions niya, lahat po talaga, wala po talaga kung pumapasok na kahit ano po eh. Wala naman kayong tampuhan o baka may third party na involved? Wala po kaming tampuhan that day, and sa third party naman po, wala din po sa parehas po sa amin, lalo po siguro po, kung sa akin po pwede pa po, pero sa kanya talagang wala po talaga. Kasi nga, ako nga po yung first boyfriend po niyan po. Okay. Or utang, wala ba siyang... Yan, wala ba siyang may mga ganun din kaaway? issue, Oo, yung Utang, mga ganyan. pera. Opo. Sa financial po, kaya nga po pinili po namin yung December po kasi yung talaga po pinilit po talaga namin mag-ipon. Kaya nga po nung nagpaplano nga po kami, nagbibiroan pa po nga po kami na December na lang natin ilagay para rin nga pumasok naman yung mga 13 months, yung mga bonuses. Para alam niyo po yan, sobra-sobra po kami na, kumbaga kung may biling kami na gusto namin para sa kasal, hindi kami mangungutang talaga. Yun po talaga yung goal po namin eh. O related Kaya sa wala work rin niya, po talaga. Mark? Related sa work. Opo. Ano bang trabaho niya? Isa po siyang bookkeeper po sa Upload Accounting. Very po siya, virtual company po siya. So 100% work from home po siya. Wala naman siya nakakaawa. Kasi bookkeeping pa na sa Wala din po. financials yun, di ba? Sa libro, mga financial books ang sinasabi mo? Opo, pero more online po siya. Online, po. oo. Bakit kaya ganun? Ikaw naman, Mark, wala ka bang alam na may, kumbaga, ay sama ng loob sa'yo o kaaway mo, nagkaalitan kayo? Wala po, ma'am eh. Wala po talaga, ma'am. Kasi kung alam ko, kung meron man, sana sa akin na lang po ginawa yun. Hindi na lang po dahil sobrang napakabait po na tao na Shera po.
Oo. So ano ngayon ang panawagan mo, Mark? Ano po, pagtulungan natin? Oo. Kami na may tutulong in whatever way we can. Siyempre, hindi sa physical na paghahanap, Oo kundi sa naman. paggamit nitong ere para sa ating mga kababayan. Anong panawagan mo, Mark? Opo, yung unang panawagan ko po, yun po kung sinawan po makakapagbigay po ng kahit maliit na informasyon po. Yun sana po, if possible po, yung talagang reliable na information po, please, and then po, please lang po, kung pamaaaral lang po, tigilan na po natin yung pagsisend po sa amin ng mga, kung waga pinaprank po kami, minsan tinatakot pa kami. Yun lang po, kaya lang naman po namin inilabas po ito sa public po is talagang gusto lang namin pong matulungan po kami sa paghahanap po kay Shera. Opo. Ay, Yun lang po. teka na, Mark. Di ba may CCTV? Yung CCTV ba na establish natin na umabot siya ng mall? Kasi siyempre ang mall may CCTV din yun, tsaka sabi di ba? ni Mark, malapit lang sa kanila yung mall eh. Hindi, pero ang CCTV na nilabas parang hanggang gasolinahan lang. Ayun, oo. Hanggang- Umabot ba siya ng mall? Yun po yung talagang yung gusto namin malaman kasi po nakapagtanong-tanong naman po kami doon sa mall po. Sinabi po nila na nakita nga po nila ng araw po na yun na naglilibot-libot pero hindi daw po nakabili. Ngayon hindi po siya ma-back-upan ng CCTV during that time kasi bali nakapag-check naman po kami ng CCTV sa mall. Pero hindi po lahat is working. So yung isa po sana sa makakatulong po sa amin is the CCTV doon sa main entrance kasi po yun yung possible na pwede niyang pagpasukan at paglabasan. Oo. Pero during that day po under maintenance po eh. Ay, sus, na-timing din. Mariusep. Oo. What about dun sa sapatusan? Na-timing din po. Kung saan siya bumili ng sapatos, baka may CCTV din doon. Yun nga po nag-try din po kami sa mga stalls po. Yun nga po sobrang nagkakataon po lahat. Ano ba Either po not recording, Ala. wala or minsan sobrang labo na hindi mo na talaga makikita. Ano ba yan? Oo, Sayang oo, naman. Kaya ano? nga, oo, ay. Ay, nako. Anyway, sige, umasa tayo. Mark, Dasal tayo. umasa Opo, tayo thank na you po. makabal. Baka naman nagtampo lang or baka gusto lang Sana po. mag-break. Sana ganun lang. Oo, ano? oo. Opo, sana po. Oo. Thank you, Mark, ha. Maraming salamat. Thank you po. I understand pala. Maraming Sorry, hindi mo nabanggit. May nag-put up ng reward. Can you... 20, sabi paano niya. nga yun? As of now po, nag-add po yung kanilang na company ng another 10,000 po. So, 30,000 na po yung 30,000 aming reward po. Alam po namin maliit pero sana po makatulong po sa mga nabibigay po ng information po. Opo. Pero Mark, meron naman, may Oo. nagpapadala naman ng information. Paano sila magbibigay ng lead sa Yun, inyo? saan? Opo. Bali po, makikita naman po nila sa aking Facebook profile po yun, yung Mark Okay. Ardiles, yung pwede po nilang tawagan. Pwede din po nila akong i-direct message po doon para makakuha po kami ng information para pag alam po namin, pwede po namin ma-check or ibibukasa po namin agad sa mga otoridad po. Okay. Thank Mark, you po. magdadasal kami para sa inyo. Thank you po, thank you po. Asa tayo. I-claim natin. Matutuloy Yes po. ang kasal. Di ba? Yes Hindi, partner, lalagpasan na nga eh. Hindi nga, itutuloy pa rin Itutuloy ang nila kasal. pag nakita. Oo. Yes po. Makita po namin siya, itutuloy po talaga namin po yan. Okay. Thank you. Maraming Thank you, salamat, mag-ingat. Mark. Thank you. Thank you po, ingat din po kayo lagi. God bless. Alright. Okay, maraming salamat si Mark RJ Reyes po yan, yung fiancé po ng nawawala.